Figarland family na ang currently na pinakamalakas na pamilya sa One Piece. Ang isa nga sa pinaka-pinag-uusapan in latest chapter itong pagre-reveal ng kamuka ni Shanks. It turns out na siya pala ang leader ng mga Holy Knights. Ni-reveal nga rin na anak pala siya ni Gorosei Garling. So tumataas nga ang posibilidad na totoo ngang kakambal ni Shanks itong si Shamrock. Ang basis nga natin itong ni-reveal sa One Piece Film Red na pagbabanggit ng mga Gorosei na ang tunay daw na apelyido ni Shanks Figarland. At dahil nga sa nakita naman natin na kamukha ni Shanks si Garling nung kabataan niya at evident naman na kamukha rin niya itong si Shamrock, mukhang tama nga ang hinala ng marami na meron ngang dugo ng Celestial Dragon itong si Shanks. Hindi kaya alam rin ito ni Sengoku dahil nung time nga ng Marineford War pinatigil ni Shanks itong gera, which is pumayag nga itong si Sengoku. Ang rason nga niya kung hindi lang daw dahil kay Shanks hindi daw niya ititigil itong Marineford War. Hindi kaya kilala ni Sengoku ang tunay na pagkatao ni Shanks kaya niya ito nabanggit. Kilala niya si Gorosei Garling pati na yung anak neto na si Shamrock. Yes, it makes sense dahil nung oras nga na to siya ang Fleet Admiral ng Marines. Anyway, dahil nga sa pagre-reveal na anak daw ni Garling itong si Shamrock at possible na pati na si Shanks, umuusbong nga ngayon yung topic sa One Piece community na itong Figarland family na daw ang currently na pinakamalakas na pamilya. So sa tagal nga ng kwento netong One Piece, ang kinikilala nga nating pinakamalakas na pamilya itong Monkey family. Since bukod nga kay Luffy, itong sila Garp at Dragon din talagang ina-acknowledge ng marami na pinakamalalakas. Kaya naman sa pag-usbong nga ng Figarland family, which is isang Gorosei, isang leader ng Holy Knight at isang Emperor, mukhang maaangatan na nga nila itong Monkey family. So mas mag-focus nga tayo ngayon kay Shamrock. Sinasabi nga na siya daw ang leader ng mga Holy Knights. Sa unang silhouette nga na ni-reveal itong mga Holy Knights, kapansin-pansin nga na indeed, confirm na nga na itong nasa gitna si Shamrock talaga, given na rin sa posisyon niya. Pero kung makikita nyo nga siyam lang yung bilang ng mga Holy Knights. Samantalang in chapter 1096 during God Valley incident na alam naman nating nangyari 38 years ago, ipinakita ngang 12 sila. Ngayon itong 12 nga saktong bilang rin para sa mga zodiac signs. Yes guys, possible nga na ito yung magiging inspiration ni Oda sa paggawa niya ng mga Holy Knights. Since nakita naman natin itong mga Gorosei pinangalan ni Oda sa mga planeta. So kung nakabase nga sa zodiac signs itong mga Holy Knights, ano kaya ang magiging simbolo nila? Syempre una na nga dyan itong si Shamrock bilang Pisces. Bakit? Dahil yung simbolo nga nito dalawang isda. Isda na nagfi-fit kay Shamrock at sa possible nakakambal niyang si Shanks. So maraming ang meaning itong Pisces sa iba't ibang culture at iba't ibang pag-aaral patungkol sa astrology. Pero ang pinaka nangingibabaw nga itong pagiging light at dark daw ng dalawang isda na to. So nagfi-fit nga ito kila Shanks at Shamrock bilang light at dark. Isang karakter na kakampi ng kadiliman at isang karakter na kakampi naman ng liwanag. Bukod pa nga dyan ang birthday nga netong si Shanks March 9, which is sakto bilang Pisces according sa zodiac astrology. At lastly itong Shank nga parte ng hook bilang panghuli sa mga isda. So nagfi-fit nga ito in some way na para bang si Shanks ang huhuli sa kapatid niya. Anyway, paano naman si Ganku? Possible nga na ang representation naman niya sa zodiac sign Scorpio. Bakit? Dahil itong devil fruit powers nga niya na may design ng arrow mahahalin tulad natin sa buntot ng Scorpio. Pansin nyo ba? Halos magkaparehas nga ito. Sa part naman ng iba pang Holy Knights konti pa nga lang ang nare-reveal sa kanila. Kung babalikan nga natin yung nangyaring God Valley incident may ilang Holy Knights nga ditong pinakilala. Una na nga dyan itong nakasuot ng maskara na similar sa sinuot ni Road. Dahil nga sa may sungay ito sa tingin ko nga na siya ang magiging representation ng Capricorn. Sa part naman ng iba pang ni-reveal na mga Holy Knight hahayaan ko na nga kayong magtalaga kung sino sa tingin nyo yung mga representation nila sa zodiac sign. Kaya naman kung may idea nga kayo i-comment nyo na yan
yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali ngayon mapunta naman tayo sa huling part ng latest chapter. Nabanggit nga ni Shamrock na ang mission daw nila kaya sila nandito ang ipasailalim daw itong Elbaf sa world government. So in chapter 1134 nga nalaman natin kay Ripley na yung aggression daw, war, plundering at anumang type ng violence tinanggal na daw nila sa Elbaf. Ang rason nga daw neto dahil sa hari nila na si King Herald. Gusto nga daw tanggalin ni King Herald itong paikipag-away sa pananaw ng mga giants. Kaya nga kung mapapansin nyo masyado tong ine-emphasize ng mga batang giants. Ayaw daw nila sa violence. So dito nga tayo mapapaisip ngayon. Dahil kung sinabi nga ni Road na similar kay Loki malakas daw sa pakikipaglaban itong si King Herald at base naman sa mukha niya mukha nga siyang laging handa sa gera bakit ito yung naging teaching niya sa mga bagong henerasyon ng mga giants ang wag maipaggera? Hindi kaya may hidden agenda ito? Hindi kaya purposely na binago ni King Herald yung pananaw ng mga giants nang sa ganon bigyang daan ang world government sa Elbaf? Bali ang idea nga tatanggalin ni King Herald yung idea ng war at gulo sa Elbaf nang sa ganon hindi magsanay itong mga giants at mawalan sila ng skill sa paikipaglaban. Nang sa ganon kapag lumipas na ang mga taon at kaya nang sakupin ng world government itong Elbaf madadalian na lang sila i-execute ito. Since technically nga mahihina ng lumaban itong mga giants. Hindi kaya itong idea na to ang balak gawin ng world government? Ito kaya yung rason kung bakit nag-umpisa na silang gumalaw at magpapunta ng mga Holy Knights sa Elbaf? Yes, sa tingin ko nga ganito ang sitwasyon ngayon sa Elbaf. Dahil nakita naman natin in last chapter pinunto nga ni Shamrock na kahit ano daw ang mangyari pipilitin daw nilang mapa sa ilalim ng world government itong isla ng Elbaf. At syempre ang unang step nga para magawa itong pagsakop sa Elbaf ang i-recruit o ang ayaing bumaliktad ang pinakamalakas na giant na nandito. At ito nga si Loki. Ito nga yung ginagawa ngayon ng mga Holy Knights. Pinipilit nilang bumaliktad si Loki sa Elbaf dahil alam nila na may galit ito sa isla na to. Nang sa ganun nga naman wala nang magtatanggol na malakas sa Elbaf. Syempre mas madadalian na silang sakupin ito. Actually itong idea nga na to nabanggit rin sa chapter na to bilang confirmation. Sinabi nga ni Ganku in past tense na long ago daw dinudumina ng mga giants ng Elbaf ang New World. Meaning sa statement na to na past tense noon lang daw kinikilala itong Elbaf bilang pinakamalakas na nasyon. Ibig sabihin nagbunga na itong pagbabago ng pananaw ni King Herald sa mga nasasakupan niya. Hindi na gaya noon mas mahihina na ngayon itong mga giants ng Elbaf. At lastly sa latest chapter usually nga hindi natin pinag-uusapan yung mga note ng editors. Pero itong sa chapter 1137 nga masyadong mahalaga para hindi natin pansinin. Ang nilagay nga na note ng editor dito yung God's Knight have mobilized. Kung matatandaan nyo in chapter 1083 ito nga exactly yung binanggit ni Dragon. Once na gumalaw o mag-mobilize na daw itong mga Holy Knights dito na daw mag-uumpisa ang totoong laban nila. At since ito nga exactly yung pinunto ng editor may chance kaya na pupunta ng Elbaf itong Revolutionary Army or gaya ng inaasahan dederecho na lang itong sila Dragon sa Merijoa. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa Figarland family pati na sa huling part ng chapter 1137. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayon huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!